Doon sa video ko na merong isang bully breed na aso, nanlapan ng isang 7-year-old na bata, ngayon gustong patulugin ng mga may-ari. May comment po si Ma'am Chelay, isa sa mga top fans natin sa Facebook, na may kasabihan, nabanggit niya yung kasabihan, naririnig natin siguro lagi ito, ako naririnig ko madalas ito, na there are no bad dogs, only bad owners. Ngayon, ano masasabi ko dyan? No? Kasi una narinig ko yan, there are no bad dogs, only bad owners. Parang kasalanan lagi ng owner kapag may ginawang masama ang aso. Well, tama ba yon? It might be true in some cases, no? Lalo na yung mga owners na pabaya. Owners na hindi man lang tinitrain yung aso nila or sinaspoiled ang aso nila, ayaw nilang mapasaktan o ayaw nilang disiplinahin yung aso nila, ayaw nilang ikulong sa vicinity nila, gusto nila nakalayo yung aso nila, ganyan. So, meron talaga mga irresponsible na mga owners. Pero ito, no, I think that, hindi naman sa pang-ano sa kahit kanina, no, pero that saying that there are no bad dogs, only bad owners, is wrong in two aspects, no? Kung i-breakdown natin yung yung kasabihan na yon, there are no bad dogs. Number one, what do you mean there are no bad dogs? Ano ba ang definition natin ng bad? Bad, of course, it's the opposite of good. It could be bad yung quality niya. It could be there are some defects doon sa health, doon sa temperament, doon sa itsura ng aso. Definitely, there are bad dogs kung yun ang definition natin ng bad. If we're going to talk about morals, there are no bad dogs. Of course, hindi natin sila pwedeng kasuhan or hindi sila pwedeng kasuhan dahil wala naman silang batas. They have no law. They are animals. But of course, meron silang natural law. Instincts nila, of course, kapag meron silang mga resources like food, like meron silang hierarchy sa kanilang social pack o social relationships, may mga instinct sila na sinusunod nila yung mga particular na mga batas within the understanding that they have. Pero wala silang moral standards and constitution or set of laws na pinaninindigan. Wala silang mga prinsipyong pinaglalaban. Hindi kagaya nga naman nating mga tao. Well, pero pagdating dun sa bad, hindi rin naman natin silang pwedeng sabihin good kasi wala rin silang mga standards nga and laws and legislations na masasabi na reach nila yung certain level of adhering to those standards. Doon sa pangalawang part naman ng kasabihan, sabi, only bad owners. Well, if sinasabi mo there are no bad dogs, dahil usually kaya nila sinasabihan ay dahil yung mga dogs nagkakaroon lang daw ng bad habits dahil sa mga owners. Well, ngayon sasabihin there are only bad owners. Paano yung mga owners na yun? Paano kung nagkaroon din sila ng bad habits or hindi nila inaalagaan na maayos yung mga aso nila or minaltrato nila yung aso nila? Because that is their background. Yung kanilang nakagisnan ay mga animal, mga cruel din sa animals ang nakagisnan nila. What if hindi sila tinuruan ng magulang nila? What if wala talaga silang background? Ang naisip nila, for example, ay ang mga aso ay kinakain yan at sinasaktan, walang problema. So, maybe, if you're going to say there are no bad dogs, huwag mo sabihin na there are bad owners. There are no bad owners din kasi pwede rin naman sisihin yung background niya, yung experiences niya, and genetics niya, kung meron siyang mental or health problem, di ba? So, I think yung kasabihan lang na there are no bad dogs, only bad owners, is flawed in both ways when it comes to yung pagja-judge dun sa aso and pagja-judge sa owners. Of course, kung aalisin natin ang responsibility sa mga dogs, pwedeng alisin na rin ang responsibility sa mga owners. Diba? Halimbawa, yung mga dogs, paano yung mga dogs na nakapatay ng mga bata? Paano yung mga dogs na meron akong nakilala, na isang trainer na
naputol yung braso niya kasi kinagat ng aso na tinuturuan niya. Paano yun? Yung mga nakapatay, no, nanlapa, nanira ng mukha, or, di ba, yung nabaldado dahil sa dogs. So, hindi ba bad dogs yun? Well, kung hindi naman natin sila gustong sisihin, nasa sa atin na yun. Pero I think there are bad dogs, just as there are bad people. Pero of course, no, sabi nga ni Jesus nung tinanong siya o nung tinawag siyang good, ang sabi ni Jesus, there's no one good except God. 'Di ba? So, wala naman talagang good. Lahat tayo ay nagsusumikap lang gumawa ng mabuti para sa iba, nagsusumikap lang na gumawa ng mabuti because it's also for our benefit. Pag gumawa tayo ng mabuti, katanggap tayo ng mabuti rin mula sa iba. Kung gumawa tayo ng mabuti, we benefit ourselves, 'di ba? Our relationships, our health, etc. But again, pagdating naman sa DNA level, meron namang mga dogs and humans na gumagawa ng mga lihis sa mabuti, gumagawa ng bad because they might have some health or brain problems. Pwedeng may sira ang ulo, and I've seen a lot of dogs na may sira talaga ang ulo. It could be because of their genetics, it could be because na trauma or merong nasira sa brain nila because of virus or disease or what, di ba? Like a rabid dog, aso na may rabies na nangangagat na lang. It could be because of the virus nga dahil kaya siya nagkaganon. May mga tao, may mga dogs na nangangagat ng ibang aso or ibang tao because of their problems nga sa mental health. So I think yung kasabihan matagal ko nang naririnig, nating naririnig, there are no bad dogs, only bad owners. I think it's wrong. There are bad dogs, there are bad owners, and it's possible that we are really all bad, trying to be good. And ganun din yung mga dogs. Remember, ang mga dogs ay mga descendants ng wolves. So, ang mga wolf, talagang wild dogs yan. Mangangagat yan kapag nilagay mo sa loob ng bahay mo, di ba? But we really have to understand them dahil iba ang species nila, iba yung ugali nila, iba yung communication methods nila. Kaya, kung bad man ang ibang tao or aso, tayo na lang ang mag-adjust, di ba? Tayo na lang ang umintindi sa kanila. Siguro yun yung mas tama, no? They might be bad dogs, but if you are an intelligent owner, an intelligent human, ikaw ang iintindi dun sa dog kung bakit nagkaganon. Ganon din naman sa tao. Maraming mga taong gumagawa ng masama, pero syempre, gumagawa ng masama yon dahil pwede rin natin sisihin ng iba, magulang niya, background niya, barkada niya, yung drugs, mental health, genetics. Yun lang masasabi ko tungkol dyan. Please, ano masasabi nyo tungkol dyan sa kasabihan niyan? There are no bad dogs, only bad owners. Please comment below. Doc Abel Manalo po ito. Please follow and share our videos. Mabuhay tayong lahat.